Praise God at mapagpala po sa ating lahat sa araw na ito at panibagong araw na ipinagkaloob sa atin ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. At tunay nga na ngayong araw na ito ay pagpapalain tayo ng ating Diyos na lumalang sa ating lahat. At praise the Lord. Una sa lahat, mapagpalang gabi po sa inyong lahat dyan sa bansa ng Pilipinas. At praise God at matagumpay ang ginagawa ng Diyos dyan sa bansa ng Pilipinas. Praise the Lord. At gayon din dito sa Europa, maging sa Germany and here in Netherlands. At tunay nga na patuloy na kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos. At hindi pa yan tapos, kundi patuloy at patuloy ang gagawin ng ating mapangyarihan ng Diyos, ang ating Panginoong Yesus. Praise God. Una sa lahat, welcome to the Fundamental Truth of Jesus Christ Worldwide Ministry. Ito po ay sa non-sectarian full gospel ministry whose main aim is to bring people closer to the living God. At binabahagi lang po namin dito ay ang salita ng Diyos upang sila ay makakilala, may guide kung paano lumago, kung paano matutunan how to meditate the Word of God para ito ay sa buhay ng bawat isa sa atin at lumago ang ating pananampalataya at makilala natin tunay ang Diyos na mapangyarihan sa lahat. Amen. At siyang Diyos na nagmahal sa atin. Praise God. At glory to God. At sa oras na ito ay tayo po ay meron po tayong welcome and announcement sa darating na August po this year. Meron pong gaganapin na RRG dyan po sa Pilipinas. Praise the Lord. At sino man ang mayroong nais na mag-retreat, sumama sa retreat na ito ay mag-ano lang po tayo, ano lang po tayo sa online, or sa page po ng Fundamental Truth of Jesus Christ Worldwide Ministry. At i-contact lang po natin ang ating pastor doon sa Pilipinas, si Pastor Connie, Pastor Lovely, praise God. Hallelujah. At tunay nga na tayo ay sa gaganapin iyon ay tayo po ay mapagpapala ng lubusan ng ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. At sa oras na ito po, tayo po ay dadako na sa ating mensahe ng ating Panginoong Yesus. Praise the Lord. Hallelujah. Ang ating pong topic for today is about the God's everlasting love. Amen. Yung po sa Jeremiah, sa aklat ng Jeremiah, chapter 31, verse 3. The Lord appeared to him from far away. I have loved you with an everlasting love. Therefore, I have continued my faithfulness to you. Tayo po ay saglit na manalangin. O Father God, maraming salamat po sa oras na ito. At tunay nga na ikilos ka sa bawat isa sa amin, sa anumang lugar kami naroon. Ay patuloy na kami po ay yung bibigyan ng kaunawaan na sa iyong salita upang ito ay aming may sa buhay, Panginoon. At tunay nga po, Lord, apart from you, we can do nothing. Salamat po at patuloy mong pagpapalain ang makikinig sa oras na ito sa online ng Sunday service. At hipuin mo ang bawat isa sa amin at patuloy, Lord, na kami po ay ingatan mo, i-cover mo ng banal na dugo ni Jesus ang lahat ng aming mga places wherever we are, O God, right now, in Jesus' mighty name. At tunay nga na ito ay ang iyong salita ay isang mustard seeds, O God, na ito ay susupling at mag-aani at makikita at may isa sa buhay namin ang isang karakter mo, Panginoon, sa bawat isa amin sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po. All the glory belongs to you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise God. Una sa lahat, siya nga pala at ito nga po pala ang fundamental
Truth of Jesus Christ Worldwide Ministry is headed by the Apostle Edmond Ibanez dito po sa Netherlands. At ako po pala si Reverend Ricky Oblea na nandito rin po sa Netherlands. Praise God. Hallelujah. Okay. Tayo po dadako na sa mensahe po ng ating Panginoong Jesus. Glory to God. According po sa binasa natin, sabi dito, the Lord appeals to him for far away. I have loved you with an everlasting love. Therefore, I have continued my faithfulness to you. Talagang sa mensahe na lang po sa ngayon ay talagang maunawa natin ang pag-ibig ng Diyos ay talagang faithful, everlasting. Dito po sa aklat po ng Jeremiah ay nasusulat po na yung time na yon, during a time ng Israel po, ay there was a facing judgment due to their disobedience. Nagkaroon po ng disobedience dito. And the nation had turned away from God. Sila po ay talagang lumayo sa ating Diyos. And ang result po ng pagkakalayo ng tao, ng Israel noon, they will experience exile and hardship. Talagang nandun yung kahirapan, marami pang ibang nangyayari, dahil yun po yung circumstances na talagang yung nagiging once na tayo po ay nag-disobey, hindi tayo sumunod sa Panginoon. Eh ganito po yung mga mangyayari sa buhay po ng tao, But however, in Jeremiah 31 po, chapter 31, ay ang Diyos po ay nagsalita, God speaks word of hope and restoration. Talagang napakabuti ng Panginoon. Ang pag-ibig ng Diyos talaga ay everlasting love. Nagsalita po ang Diyos, hindi lang po sa Israel. As of now, in this generation, patuloy po nagsasalita ang Diyos sa atin. Amen. And nag-remind po siya sa atin na that despite of their failures, His love remains constant. Totoo po yun. Tayo po ay parati tayong kadalasan na tayo po ay nag-failure sa buhay natin. Tayo nagkakasala every time, Pero ang Diyos po ay laging siyang, yung kanyang pag-ibig is constant, remains constant, Kaya ang pag-ibig po, love is one of the most powerful and comforting truths about God. Kaya mga tao po, tayo po, ay many people experience love that fades or changes. Nagbabago po ang pag-ibig ng tao. Nawawala. Lagi pa bago-bago. Hindi siya, sa pag sinabing hindi constant, nagbabago-bago po yan. But God love is everlasting. Sinabi pong everlasting, walang katapusan. Laging remain yan na talagang constant. Amen? Unchanging. Hindi siya pabago-bago. Unconditional. Hindi yung mamahalin lang kita. Pag ako binigyan mo ng ganito, binigyan mo ako ng isang bagay na nais ko. Pero ang Diyos po, hindi po ganon. Amen. No matter what we go through, His love remains faithful. Amen. Hallelujah. Ito po yung about the, ano nga ba yung sinasabi itong everlasting love? Amen. What is God's everlasting love? In Psalms 136 verse 1, give thanks to the Lord for His good, His love endures forever. Amen. Ano nga ba yung the word everlasting? In the Hebrews means olam. Eternal. Sinabi eternal without end or never failing. Hindi siya napabago-bago, hindi siya nagtatapos, walang katapusan. That means that God's love is not temporary. Hindi ito temporary, hindi ito dependent on circumstances. It is forever. Pag sinabing everlasting, forever yan. Yan ang pag-ibig ng Diyos. Hindi siya nagbabago, hindi siya nawawala, lagi siyang nananatili na binibigay sa atin, pinaparana sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Kaya nga, sinabi nga po, it has no beginning and no end. Amen. Wala itong it has no beginning and no end. Nagsimula,
pinagsimulan nito ay ang Diyos, hindi ito magtatapos. Kundi ito ay patuloy at patuloy po. It is not based on our action. Hindi ito yung nagbe-base sa ating ginagawa, kinikilos. Kundi nagbe-base po ito sa character ng ating Panginoon, but on His character. Sa kanyang katangian, ang katangian ng Diyos ay ang pag-ibig. Amen? And it is personal. God love is for us individually. Individual po ito. Ang pinaparating at pinapamala sa atin ng Diyos, ang pag-ibig niya. Amen? Sabi sa Psalms 136, give thanks to the Lord, for He is good, and His love endures forever. Maliwanag po, His love endures forever. Everlasting love. Amen? Hindi natin madadaya ang Diyos. Tayo, nadadaya natin ang tao. Pero ang Diyos, hindi natin madadaya. Amen. Ang pag-ibig niya ay nananatiling tapat at sapat sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Another thing. Ano ba ang characteristic ng pag-ibig ng Diyos? Characteristic of God's love. In Romans chapter 5 verse 8. But God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Amen. Ganyan ang isang karakteristik po ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Ipinagkaloob ng ating Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, Yesu Cristo, upang tayo po ay maranasan at makita natin, pinapakita sa atin ang pagmamahal ng ating Panginoong Yesus, ng ating Diyos. Amen. God's love is not just word, it's shown through His action. Amen. Kaya nga po, pinakita sa atin, sa pamamagitan ng ating pagbabasa ng kanyang salita, sa mga istorya, mga story in the Bible about si Jesus Christ, yung pinagkaloob siya sa binigay po siya ng praise the Lord ng ating Diyos Ama. Ino-offer siya para sa atin. Amen. Para ipakita ang tunay ng pagmamahal ng ating Panginoong Yesus, ng ating Diyos. Amen. Kaya po God's love is demonstrated through Jesus Christ. Kaya sabi sa John 3:16, for God so loved the world, He gave His own begotten Son. Whoever believes in Him should not perish but have everlasting life or eternal life. Amen? Kaya nga po ito yung fruit na the ultimate fruit of God's love is Jesus' sacrifice on the cross of the Calvary. Amen. Ito na yung fruit na yung pag-ibig ng Diyos ay everlasting life. Ito yung characteristic ng pag-ibig ng pag-ibig ng Diyos para sa sanlibutan. Amen. This love is not deserved, yet He gives it freely. Amen. Pero ka sa atin, hindi natin deserve to. But binigay ito ng free. Para sa atin. Para sa atin. Amen. Upang tayo po ay maranasan at makita natin ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Amen. Another thing, characteristic of God's love is seen His grace and mercy. Amen. Kaya po sabi nga po sa Lamentation chapter 3 verse 22 to 23, chapter 3 verse 22 to 23, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. There are new every morning. Great is your faithfulness. Praise God. Great is your faithfulness. Yan. Ganon ang dinedemonstrate ng pinapakita sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos. God's mercy is reflection for His everlasting life, everlasting love. Kaya, anumang mga circumstances, tayo po ay nagkulang. Kung anuman yung ating ninanais sa buhay natin,
Amen. God's love seen in His grace and mercy. Nandun yung pagpapala. Nandun lagi ang awa ng Diyos. Nandun yung grace. Nandun yung pag-ibig. Nandun yung hope na ipinamapamala sa atin. Ipinararana sa atin ng Diyos once that we are constantly reading and worshiping God. At sa ating patuloy na pagbabasa, pananalangin, at pagpupuri sa Kanya ay maranasan natin ang pag-ibig ng Diyos, ang karakteristik ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Hallelujah! Another thing, God's love is seen in His presence with us. Anong sabi ng Hebrews chapter 13 verse 5? He never leave us nor forsake us. Amen? Never will I leave you. Never I will forsake you. No matter what we face, God's love never abandoned us. That is the promise of God. Tayo po ay sasamahan ng Diyos kung ano man ang mga circumstances sa buhay natin, sa pamilya natin, maging sa ating ginagalawan sa mundong ito, sa ministry. What's that we are facing? Trials and circumstances sa buhay natin. God's love seen in His presence with us. Hindi tayo pababayaan, hindi tayo iiwanan. God is Emmanuel, always with us. Amen. Hallelujah, Jesus. Praise the Lord. Another thing. Praise the Lord. Another thing is the characteristic of God's love is unconditional. Unchanging also. Hindi nagbabago. Faithful. Ang characteristic po ng Diyos ay, ng pag-ibig ng Diyos ay faithful siya. Lagi siyang tapat, even though we are unfaithful. Even we are unfaithful, God remains faithful. If we are faithless, He remains faithful, for He cannot deny Himself. In 2 Timothy chapter 2, verse 13. Praise God. Hallelujah. Another thing po, how we should respond to God's love. Paano ba tayo magre-response sa pag-ibig ng Diyos? Siyempre, sabi nga, God's everlasting love call us to respond. May tatlong bagay po dito. Praise God. Another one, love God is return. Ang kailangan natin po dito, sabi po sa Matthew chapter 22, verse 37. Praise God. Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. Truly, once na tayo po ay nakaranas ng tunay na pag-ibig ng Diyos, kailangan po tayo ay ibang nandun yung ating return, yung pagmamahal natin din sa Diyos. Amen. Kaya po when we are truly understand God's love, we should Him back through worship. Yan yung gagawin po natin sa ating buhay. Amen. Na tayo po ay minahal ng Diyos, kailangan tayo po ay mag-worship sa Kanya, mag-obedience sa Kanya at devotion. Amen. Mag-worship. Sumunod tayo sa ating Diyos. Amen. Dahil minahal tayo ng Diyos, kung mahal natin ang Diyos, susundin natin ang Kanyang salita, ang Kanyang mga sinasabi. Maging sa ating devotion, sa ating panalangin, sa ating pag-worship sa Kanya. This is the kinds of love in return. Amen. Another thing, how we should respond to God's love is love others as God loves us. Amen. In 1 John 4, verse 19, we love because He first loved us. Dahil nga po, tayo po ay minahal ng Diyos, we are called to love others with the same kinds of love. Amen. Kailangan natin na i-show them, iparanas natin, ma-feel nila na yung pagmamahal ng Diyos na ating naranasan, na ating nakamit mula sa ating Panginoong Hesus. Nais ng Diyos na iparanas din through us ang pagmamahal ng ating Panginoong Hesus sa mga ibang tao. Amen. Hallelujah. Another thing po, trust in His love during difficult times. Okay. Sabi po dito sa Romans chapter 8 verse 38 to 39, for I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, or
nor any powers will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Amen? Kaya nga po, katulad ng sinabi ko kanina, no matter what happened in our life, God's love will never leave us. Amen? Kaya nga po, sa ating buhay, ay marami tayong nararanasan. Amen? Pero once na ating iniisip, lagi natin lalagay sa ating puso at isipan ang pagmamahal ng Diyos. Ito'y makakayanan natin dahil God is always with us. Nandun ang kanyang pag-asa lagi. Luwas na tayo po'y laging nakatutok sa kanyang salita, sa kanyang mga sinasabi, sa kanyang mga gawain. Lahat ng mga circumstances kung ito ay makakayanan natin. Para mo saan magbaliwala dahil ang Diyos ang gumagabay sa atin at lagi tayong sinasamahan. Amen. Was not atin po laging iniisip ang pag-ibig na pinakita sa atin to the pag-ibig ng Diyos to show demonstrate ay talagang lagi natin nandun mangunguna lagi ang kapayapaan, ang kagalakan, at nandun na ang pagpapala at awa ng Diyos na binibigay sa atin. Amen. Tayo lang po ay mag-focus lang kung ano ang pinapagawa ng Diyos, kung ano ang nais ng Diyos. Amen. Dahil yan ang pag-ibig ng Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailan paman. Amen. Kaya po, ang God's everlasting love is the foundation of our faith. Yan ang pundasyon ng ating paglago sa ating pananampalataya natin sa ating Diyos na buhay, ang pag-ibig. Kaya, ang pag-ibig po ng Diyos, ulitin ko, hindi ito nagbabago, unchanging. Ang pag-ibig po ng Diyos ay laging tapat siya, unconditional, at pinakita niya sa atin through our Lord Jesus Christ. Amen. Meron po akong isang, bago po ako magtapos dito, meron po isang mga question na iano natin sa bawat isa sa atin individually. Na sabihin natin, o question natin sa sarili natin upang ma-identify natin, yung pagmamahal ng Diyos. Ito ba ay tunay? Ito ba ay nararamdaman natin? Ito ba ay may pagbabago sa atin? Ito ba ay kailangan natin na i-apply or i-action natin? Amen. Una, do you fully believe in God's love for you in everlasting? It's a question. Ano po? And how does knowing God's love change the way we live? Paano ba nagbabago ang ating pananaw natin sa ating buhay? Kung paano nababago in the way of living natin nung ating tinanggap ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat isa atin? And in what ways can you show God's love to others? Paano ba natin maipapakita yung pag-ibig ng Diyos, ipararanas sa mga ibang tao ang pag-ibig ng Diyos? Amen. Paano ba yung the way natin gagawin? Para maranasan din ng mga ibang tao, yung mga tao pang nangangailangan true relationship sa ating Diyos. Amen. Through the love of God. Amen. Kaya nga po, ano ba yung gagawin natin ngayon? Simula na ngayon, this week, or sa araw na ito. Ano ba yung gagawin ko para magawa ko yung nais ng Diyos? Amen. Praise the Lord. Ano ba yung take time to reflect on God's everlasting life? Mananalangin tayo. Iyan natin, lagi natin itong gagawin. To worship and thank Him. Lagi tayo magpapasalamat sa Diyos sa bawat mga nagaganap sa buhay natin. Amen. No matter what, lagi tayong mananalangin, lagi tayo magpupuri sa Diyos at magpapasalamat sa ating Panginoon. At doon mararanasan natin ang pag-ibig na may kasamang kapayapaan, pag-asa, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Hallelujah, Jesus. Praise the Lord. And I believe na tayo po ay mayroong napulot na mensahe, na natutunan natin sa ating Panginoon sa mensahe ito. Amen. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. At Father God,
na patuloy na kami nagpapasalamat sa iyong pag-ibig mo na hindi nagmamahali, Panginoon. That never fails, never change, O God. And never ends. At tunay nga po, even though na kami nagkukulang sa iyo, you still remain faithful to us, O God. Sa iyong pag-ibig, Panginoon, ay patuloy na inawa mo sa amin, Panginoon, ang fully understand about the everlasting love. Salamat po, Panginoong Yesus. Yet, ito po ay talagang binibigay mo lagi, freely, sa bawat isa sa amin. At patuloy, Lord, kami nananalangin na tulungan mo kami na mag-trust lang po sa iyong pag-ibig, Panginoon, during the difficulties, Lord, sa oras ng aming sa aming paglalakbay sa buhay na ito, Panginoon. To never doubt, tulungan mo kami na hindi kami magdadoubt sa iyo. Hallelujah, Jesus. Turuan mo kami na yung pag-ibig mo, teach us to love you, O God, with all our hearts, O God. At ipakita namin ang pagmamahal mo sa bawat mga tao pang nakapalibot sa amin sa mundong ito, O God. Gamitin mo ang bawat isa sa amin bilang instrumento, O God, Lord Jesus. Punin mo kami, fill us with your Holy Spirit, Lord. Na makita sa amin ang pag-ibig mo sa salita, sa gawa, Panginoon, at maging sa buhay namin. At mag-reflect sa amin, Panginoon, ang lightness in this world. At may share namin ang pag-ibig mo that you have shown us through Jesus Christ. Salamat po, Panginoon, ito ang aming dalangin. We give all the glory and honor, O God, sa iyo lamang, Panginoon. At ang dalangin namin sa oras na ito, sa lahat ng mga nangangailangan, ito po ay physical, emotional, spiritual, and financial, Lord. I pray, O God, ang blessing upon blessing sa buhay nila, healing right now, in Jesus' mighty name, sa mga may sakit karamdaman. And even, Lord, for the salvation, we pray, O God, for the family, Lord, in Jesus' mighty name. Maraming salamat po sa oras na ito at tunay nga, sa mensahe mong ito, ay kami ay nabigyan mo ng kaliwanagan at karunungan nagmumula sa iyo upang maunawaan pa namin ang patungkol sa iyong pag-ibig na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailan pa man. Salamat po sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Amen. Amen. And maraming salamat po at tunay nga na tayo po ay sa susunod na linggo, tayo po magkita-kita muli sa online service at mayroon naman panibagong mensahe ibibigay sa atin ang Diyos. God bless po sa bawat isa sa atin and see you next time. Bye.